Ay, hindi ko pala na ano. We're notifying viewers that you're live. Yan. Notifying viewers that you're live. Hello, mga kababayan. Hello. Ano po, kamusta na po kayo? Okay. Okay, mga kababayan. Ano? Okay, pag-usapan po natin ngayon yung nangyari po kagabi. Pag-usapan po natin mga kaibigan yung interview po, no? Interview kay FL Lisa Marcos, no? Dito kay pag-interview po ni Katunying kay FL Lisa Marcos. So, pag-uusapan po natin, no, yung interview. At meron pa tayong mga iba pang mga itatakel, no? Maraming salamat sa 5,000 viewers natin ngayon. Ito po muli si Admin Rich, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panunood, no? Okay. So, ano mga guys, no, pag-usapan natin, atong tungkol doon nga sa interview. Unang-una muna, syempre hindi natin maipapakita yan, no, para hindi tayo alam niyo naman dito sa TikTok, 'di ba? So, unang-una mga kaibigan, pag-usapan po natin si FL Lisa Marcos bilang isang asawa, bilang isang nanay, at bilang isang First Lady of the Philippines. Okay. So, mga kaibigan, kung nanood kayo kagabi, napuyat po ako kagabi, mga kaibigan, talaga napuyat ako kasi ba naman, si Katunying po ay kanya pong pinost yung interview, mga bandang na po, lampas na po ng 12. I think mga alauna na yun, mga kaibigan, no? Mga alauna. So talagang sabi ko, oy, pero inabangan ko at napuyat ako at ang dami pong trolls. Ang daming trolls. Nag-aabang po talaga kay F. Eliza Marcos para po mang-bash. Pero ganun pa man mga kaibigan, marami ding nag-aabang na mga pro-admin, no? Talagang nagsusuporta sa ating FL Lisa Marcos. The best PBBM sa bansa natin. God bless you. God bless din po, Cheng Igay, no? God bless. And salamat po sa mga sumusuporta sa ating Pangulo Bongbong Marcos. So, ito na nga mga kaibigan, no? Bahala ng Diyos sa mga naninira, pagmumura nila. God bless President Marcos and his family. Yan, correct po, no? May karma ang lahat ng mga naninira na yan po ay may karma. Kakarmahin yan sila, no? Kasi ang kanilang mga sinasabi ay talaga namang hindi na maganda, no? They're crossing the line, mga kaibigan, no? So, maraming po salamat. Hello, ma'am. Good afternoon. Lindario 407, maraming salamat. And Rachel, maraming po salamat. Edmundo Laplana, salamat. Hazel Merelinho, salamat. Kim, salamat po sa panonood. So, eto na po mga kaibigan, tayo po ay proceed na sa atin pong topic, no? So, bilang isang pagpapakilala po kay F. Eliza Marcos, no? Nakilala po natin siya doon mga kaibigan sa pag-interview sa kanya as very simple, simpleng tao lang siya. Nakita nyo, siya ay galing sa isang elitistang pamilya. Isang pamilya na napakayaman, mga kaibigan. Pero tignan nyo naman ang ating FL Lisa Marcos. Down to earth. Very, very humble. At talagang mga kaibigan, simpleng-simple. Hindi katulad ng mga naninira sa kanya na talaga namang todo effort sa kanilang mga damit, sa kanilang ayos. Pero
wala pa rin ka-class-class, di ba? Pero ang ating FL, Liza Marcos, nakita niyo naman mga kaibigan, parang nakapambahay nga lang eh. Hello, sabi ko nga, kung ako interviewin ang isang katunging, mga kaibigan, no, talaga ako'y magsusuot ng talagang bonggang-bongga. Pero ang ating FL, Liza Marcos, hindi po. Very, very simple, no? So, makikita natin kahit siya ay ipinanganak na may kutsarang ginto sa kanyang bibig at siya po ay New Yorker. 9 years po siya sa New York. Doon din po siya nagtapos sa New York at doon din po siya nag-practice ng pagiging lawyer. At kita naman, magaling po siyang lawyer at meron po siyang sariling law firm, Marcos and Associates. So, bagaman sa dami ng kanyang mga achievements, bukod pa dyan, nagtuturo pa pala siya sa mga universities. Ha? At mga kaibigan, sa sobrang dami ng kanyang mga achievements, hindi po yan pumapasok sa kanyang ulo. Dahil kita niyo naman, no, napaka down to earth pa rin siya. Hindi po yan pinapasok sa kanyang ulo, kundi sa kanyang puso, mga kaibigan. No? Talagang ating FL Liza Marcos ay napaka down to earth, no? So mga kaibigan, eto nga, mamaya ka na Basher, mamaya ka na mag-ano ha, nag-uumpisa pa lang ako, mamaya ka na magtanong-tanong, no, Basher, no? So eto na nga mga kaibigan, no? So, nakita natin na yung tanong sa kay FL Liza tungkol sa issue na si PBBM daw yung nagiging ngayon pangulo daw. Mrs. President, si FL Liza Marcos daw nagiging pangulo instead of PBBM. Yan yung mga pinapakalat ng mga tanga ng mga bobo ng mga didishits, 'di ba? Yan ang pinapakalat ng mga tanga, bobo at saka mga bangag, no, ng mga durugista ng mga didishits. Eto na naman ako. Kanina nagla-live ako sa YouTube, tawa rin ako ng tawa. So, ayun nga mga kaibigan, no, ulitin ko, no. So, yan yung pinapakalat ng mga bangag, ng mga tanga, mga bobo, ng mga didishits na ang ating presidente daw ngayon ay hindi daw si PBBM, kundi si FL Liza. Eto naman ang sabi ni FL Liza. Talaga? Are you sure, mga kaibigan? Mga kaibigan, tanungin daw ang cabinet members ni PBBM kung mini-meeting ba niya yung mga cabinet members, kung pupunta daw ba siya sa meeting. Kasi di ba usually, ang isang pangulo, pupunta ka sa meeting, makikipag-meeting ka, syempre, di ba? Pero ang sabi ng ating FL Liza, isang beses lang daw siyang nakipag-meet sa cabinet members para yayain sila na pumunta sa birthday ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. After that, hiyang-hiya daw siya at nagtatatakbo na palabas. At pagkatapos niyan, wala na. As in, wala na. So, Pangulo ba yung ganon? Ayun na ba ang Pangulo sa inyo? Ay, naku mga DJ-shits, talagang kayo'y mga bangag, bobo, at ipinanganak na mga utak, bulinaw, mga brainless, mga bugok. Mga bugok, brainless, iniwan nyo naman yung mga utak ninyo sa inyong closet. Pakikuha mo ng utak sa inyong closet ng mga bugok talaga kayo, ng mga didishits. So, ito na. No? So, na-establish na yan na, hindi naman siya Mrs. President dahil never naman siyang nakikimiting sa cabinet members at never naman siya nag-uutos, no? And then, yung issue na under desire daw ang kanyang asawa. Si PBBM daw ay under desire. Ito sabi ng ating FL Liza Marcos, no? Talaga? Under desire? Under desire ba yung nasusunod yung gusto ng Pangulo? Mga kaibigan, ang sabi ng ating FL Liza Marcos, maliit pa lang daw ang anak nila, sina Sandro, sina Vinny, sina Simon, 10 to 11 years old, ay nagpasya na si PBBM na ipadala sila sa London para mag-aral sa boarding school. So sabi ni FL Liza,
medyo masakit daw sa kanyang loob na yung kanyang mga anak ipapadala sa boarding school. Guys, feel na feel ko yan. Kasi ako mga kaibigan, yung anak ko, nung maliit pa yung anak ko, ayoko talaga siyang mahiwalay sa akin. Kahit saan ako pumunta, no? Talagang gusto ko palagi ko siyang kasama, naaalagaan. So feel na feel ko yan. Pero dahil sa kagustuhan nga ng ating Pangulo Bongbong Marcos, pumayag siya. Wala siyang magagawa. Yun ang gusto ng ating Pangulo, Bongbong Marcos. So, ipinadala nila ang kanilang mga anak sa London. 10, 11 years old. Ang edad mga ganyang edad. Mga bata pa. So, ang sabi ni FL, talagang tiis lang ang ginawa niya kasi nga, yun ang gusto ni PBBM. And then, mga issue naman na jumbagan, mga pinapakalat naman ng mga loka-loka. Ginombag daw ni F. Elisa si PBBM, vice versa. Ginombag naman daw ni PBBM si F. Elisa. Sabi ni FL, wow, talagang out of nowhere. Saan ba nila yan nakukuha? Talagang puro lang talaga pag-iimbento. Pero sabi nga ni F. Elisa, may karma yan. Naniniwala siya sa karma, si F. Elisa, no? Same with FL Imelda Marcos, 'di ba? Yan din ang stand ni FL Imelda Marcos na may karma. Ba, lahat ng ginawa mo dito sa mundo, pagbabayaran mo yan. And look what happened sa mga nambembang sa mga Marcoses. Nasaan sila ngayon, 'di ba? Kaya antay-antay lang tayo, may karma ang Dutertes. Darating ang karma sa kanila, no? So, eto pa mga kaibigan. So, ayan na. Sabi ni Katunying, ano ang relasyon mo ngayon kay VP Sara Duterte? Ayan na mga kaibigan, ang sabi ni FL Liza Marcos. I'm always kind to her. Yan. Lagi akong mabait sa kanya. But, she crossed the line. Nagrally sa Davao. Pumunta si Sara. Pagkatapos, sinabihan si PBBM ng bangag ng kanyang ama. Si Sara, na-capture sa camera na nakangiti. Nakita ko nga rin eh. Hinanap ko talaga yung video kasi sabi ko baka naman hindi nakangiti si Sara. May ibang video, no, mga naglabas ng video na yung angle na si Sara, hindi naman siya ngiti-ngiti parang pero hindi siya nakasimangot. Pero may ibang video rin na nakita ako na talagang nakaganon siya. Nakangiti ang mukha niya. Kasi mga kaibigan, kung kaibigan niya talaga si PBBM at concerned siya kay PBBM, dapat 'di ba nakasimangot siya? Dapat 'di ba hindi siya mag-agree. Pero the fact na siya ay tumawa, iba yun. Ibig sabihin, gusto rin niya. Gusto rin niya ang sinasabi ng kanyang ama, Rodrigo Duterte. Diba? So, doon pala mga kaibigan, kitang-kita mo na tama naman sa F. Elisa eh. Yung emotion ni F. Elisa ay valid bilang isang asawa. Aba, gawin niya yan sa asawa ko. Talaga naman, baka hindi na kayo masikatan ng araw. Diba? Pero sa FL, napakabait. Ilang beses siya nagtimpi, mga kaibigan, dito kay Sara. In fact, mga kaibigan, parang after that, parang pinansin pa niya pinansin pa niya si Sara eh. Pero parang lately na lang talaga siya talagang napuno ng husto. Kasi mga kaibigan, nung mga panahon na iniwan si Sara, no? Iniwan siya as caretaker. Yun naman yung may rally sa Liwasang Bonifacio. Biro mo ha, iniwan ka as caretaker ng bansa ng iyong bossing. Pagkatapos, ngiti-ngiti ka. Ngiti-ngiti ka. Talagang abot dito. Abot dito sa tenga ang ngiti mo. Pagkatapos, sobrang plastic. Kamukat-mukat mo. Pag-alis ng Pangulo mo, pagtalikod ng Pangulo mo, pumunta na siya sa rally. At doon sa rally, naririnig niya, bagsak siya bangag, ganyan, lahat ng paninira. Pagkatapos andun siya si selfie-selfie, habang
sinisiraan habang pinapabagsak ang kanyang boss. At mga kaibigan, huwag ka. Nakuha pang magsalita. At ang sabi pa niya, mga kaibigan, natutuwa ako na merong mga ganitong klaseng mga pagtitipon na ating naipapahayag ang ating mga saloobin, ang ating mga... Hello, natutuwa ka? Are you sure? Masyado ka namang makapal ang mukha at wala kang delikadesa. Makapal ang mukha mo at wala kang delikadesa. Diba? So ngayon mga kaibigan, nakita na natin na ito na, ayan na, talagang nagsalita na si F. Elisa Marcos. At mabuti na lang din at talagang nagsalita na si F. Elisa Marcos. Mga kaibigan, pero huwag ka, class na class. Class na class ang dating ni F. Elisa. Talagang good breeding. At anong tanong sa kanya? Hindi mo ba wala ka bang plano na kasuhan yan sila Mahar Luka-Luka? Kasuhan yung mga nagano sa iyo, yung mga nagpapakalat ng mga fake news? Anong sabi ni FL? Hindi ako bababa sa kanilang level. I will not go down. I will not stoop down to their level. Hindi ako bababa sa kanilang level. Hindi niya papatulan. So, mirisi sila, hindi sila papatulan ni F. Elisa dahil isa lang silang dumi sa kuko ni F. Elisa. Mga wala silang kwentang tao. Diba? Wala silang kwentang tao. Diba? Ano pang sabi ni FL? Napalaki ko naman ang mga anak ko ng maayos. Walang mga tattoo. Tinamaan ang Dutertes. Mga mukhang gangster. Puro tattoo ang katawan. Mga nakakatakot. Horrifying nakakatakot. Ang mga katawan ng mga Dutertes. Mga gangster. Grabe. Karimarimarim. Karumaldumal. Grabe. Nakakadiri. Nakakasuka. So, yung sinabi ni FL, ang aking mga anak ay mababait, mga rumirespeto, na hindi marunong mambasto sa kanilang mga girlfriend, mga lalaki yun. Pero yung anak ni Duterte, yung Kitty, Diyos ko, kababaeng tao, inilalabas sa social media, nasa kwarto sila ng lalaki, ng boyfriend niya, nasa kwarto nila. Hello! Naniniwala ka ba na yung boyfriend mo, yan na ang mapapangasawa mo? Masyado ka naman liberated. Hello! Bigyan mo naman ang sarili mo ng kahit kaunting respeto, girl! Girl! Bigyan mo ang sarili mo ng kahit kaunting respeto. Pag nagkahiwalay kayo, anong iisipin ng ibang lalaki? Ay, naku, wala na yan. Ay, pinagsawaan na yan. Girl, huwag masyadong Kung may ginagawa kayo ng boyfriend mo, huwag mo nang i-social media pagdating ng araw. Pagsisisihan mo yan, girl. Diba? Huwag masyadong liberated. No? Kasi Filipino pa rin tayo. Filipino. Girl, pagsisisihan mo yan, girl, pagdating ng araw. Sabi ko, wala bang makapagsabi sa kanya? Ay, sabagay, wala naman kasing good role model sa pamilya nila. Yung tatay nila, bangag, di ba? Si Rodrigo, bangag, numero 1. Self-confessed na manyak, di ba? Manyak si Rodrigo eh. Diba? Si Rodrigo po, self-confessed na manyakis. Diba? Sinabi po niya mismo sa press kung paano niya minanyak yung kanilang katulong. Self-confessed na manyak. Pangalawa, si Rodrigo, self-confessed na magnanakaw. Na marami na daw siyang nanakaw, pero naubos na daw. Pangatlo, self-confessed na fentanyl addict. Sabi pa na,
Have you been to paradise? Oh, I've been to paradise. It's just like cloud 9. Oh. Ano pa? Self-confessed killer. Sabi niya, I order them shoot to kill. Pag walang baril, bigyan ng baril. Palabanin para patay. Tapos anong sabi pa niya doon sa isang interview sa kanya? I killed 3 people, 3 of them. I don't know how many bullets entered their body. Diba? So, yun po si Rodrigo, si Duterte. Ulitin natin si Duterte, self-confessed manyak, self-confessed magnanakaw, self-confessed killer, self-confessed fentanyl addict, self-confessed Mary Jane user, self-confessed, bobo. Self-confessed bobo. Ay, mismo sabi. Andali pakita ko sa inyo. Nakita niyo na ba yun? Nakita niyo na ba yung Sinabi niya 7 years siya sa high school. Hindi daw siya makapasa-pasa. 75 lang daw, palako lang daw, ang hinihingi daw niya sa kanyang guro. Hanggang sa dumating yung araw na sa sobrang inis ng kanyang mga guro, ano ba to si Rodrigo? Matanda na? Sabi ng teacher niya, ano ba to si Rodrigo? Matanda na to, dito pa rin. Paalisin na natin to. Sige, bigyan na natin 75. Andali, pakita ko sa inyo Self-confessed bugok. Self-confessed po yan, bugok si Rodrigo. No? Walang-wala po siyang bitatbat kay PBBM kasi si PBBM ay naku ang IQ. Genius. Napakatalino. Kita nyo ngayon, hinahangaan talaga ng buong mundo. Genius ang ating Pangulo. Hindi ba kayo proud na nagkaroon tayo ngayon ng Pangulo na talaga namang he set the bar high from 0 now to 100 plus. Ganyan po ang ating Pangulo Bongbong Marcos, no? Kaya mga kaibigan, no? Iyak na lang ang mga DD sheets, mga bobo, mga bugok. Iyak na lang ang mga DD sheets. Kasi ang mga DD sheets, mga bangag, mga bobo, mga tanga. So, mga kaibigan, and then, pagkatapos niyan, ayan na, sabi na ni F. Elisa, bad shot na siya sa akin. Kasi nga, she's crossing the line. Bad shot na si Saramao, si Sara Duterte. Ngayon, mga kaibigan, yung mga tanga na DD sheets, yung mga bubok na DD sheets, mga kaibigan, naglabas ngayon ng kinabukasan, mga kaibigan, naglabas ng mga picture. Pinagkumpara ba naman si BP Sara, no? Yung kanilang bugok na Sara, at saka si F. Elisa, pinagkumpara yung picture. Ang ginamit na picture ni Saramao, yung picture niya ngayon. Tapos kay F. Elisa, yung picture ngayon. Hello! Kung magkukumpara kayo, kailangan ayusin niyo ang comparison. Kasi comparison nga Ay naku, halatang bubog. Ang mga DD shit, hindi nag-iisip. Kung ikukumpara niyo si BP Sara kay F. Elisa, kunin niyo yung mga picture noon ni F. Elisa. Kita mo, yung ginawa ko, mga kaibigan, kitang-kita kung sino ang maganda. At kitang-kita kung sino ang organic, ang beauty. At yung beauty na retoke.
Yung vice presidente nyo, retokada. Yung F. Elisa namin, organic ang beauty. Mayaman siya. Maraming pera, pero organic ang beauty, hindi nagpaparitoke. O, yung saramaw nyo, retokada. Parang kapatid niyang Kitty. Puro ritoke ang buong katawan. O, alam niyo mga kaibigan, dapat pating ugali ni Saramaw, pinaritoke na rin niya, no? Yung ugali niyang pagka-plastic, dapat pinaritoke niya. Pinaganda-ganda niya sana yung kanyang ugali para at least hindi lang yung kanyang panlabas ang pinaritoke niya. Pati na rin yung panloob kasi yung panloob niya napakaitim ng kanyang budhi. Retokadang babae. Oh, so, kita niya ha. Pakita ko sa inyo. Dito ba yun? Saglit. Pakita ko sa inyo, ha? Saglit, pakita ko sa inyo. Ito yan. Liza Marcos. Very beautiful, awesome, intelligent, and kind. Ulitin natin. Young Liza Marcos. Very beautiful, awesome, intelligent, and kind. The young Sarah Duterte. No comment. No comment. Liza is beautiful and intelligent. Sarah? No comment. No comment. No comment. Si Saramaw, retokada. Tapos nagpapagluta para mag-glow-glow ang skin. No? Ganyan yung gawain ng mga mayayaman. Eh. Marami akong kilala mayayaman. Maputi maputi pa ngayon mga mayayaman. Nagpapa-inject ng gluta para ang kanilang skin mag-glow at talagang iba ang puti. Saramaw, nagpapa-inject ng gluta. Retoke. Tignan mo yung mukha niya noon, no? Ang pangit ng mukha pagkatapos ngayon biglang gumanda. Retokada. Di ba? Yung mukha niya, tingnan niyo yung mukha niya, tingnan niyo. Parang yung kamukha ng unggoy doon sa amin. Yan, kamukha ng unggoy doon sa Mindanao, doon sa amin. Di ba? Retokada. Yan si Saramaw. Yung namin, yung aming F. Elisa Marcos. Ang ganda! Sobrang ganda! Sobrang ganda. Lisa, F. Elisa Marcos. Yan talaga organic ang beauty. Nga pala, ang sinabi niya kay Katunying, no? Kay Katunying, wala tayong filter, no filter. Hindi siya nagpapagamit ng filter. Kapag lumalabas siya sa mga live, ayaw ni F. Elisa ng filter kasi organic ang beauty. Yung mga nagla-live na mga bangag ninyo na mga DD sheets, yung mga bangag nyo mga vloggers, ang kakapal ng filter. Pati yung pati yung inyong secretary nyo, no? Si Sarah, naka-filter sa TikTok. Samantalang si FL, organic ang beauty. Kung tutuusin, pwede siyang kasi ang dami niyang pera Pwede siyang magpaputi. Pwede siyang magpabanat ng kanyang mga balat, magpa-lift ng kanyang face, magpa-botox, lahat ng pwede niyang gawin Pero hindi niya ginagawa. Simpleng-simple lang siya. Ang gusto niya, organic ang kanyang beauty. Kasi naniniwala siya na ang kagandahan, ang kagandahan, yung sinasabi sa Biblia, ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang kagandahan ng kalooban, yan ang kagandahan na hindi kumukupas. Yan ang aming F. Elisa Marcos. Nakakabilib. Pero yung Saramaw nyo, retokada! Retokada! Ang Saramaw nyo, retokada!
Tapos ganito pa. Yung saramaw nyo, pabebe! Oh, DepEd Secretary, pabebe! Ano to? Ginamos. Ano to? Bagoong. Eto? Mangga. Ano naman ang other name ng mangga? Manggagamit. Oh, ganyan. Ganyan ang inyong saramaw, di ba? Ganyan ang inyong DepEd Secretary na pinagmamalaki nyo. Walang naiturong maganda sa kabataan. Puro na lang mga parinig-rinig, mga akala mo high school? Hindi pala high school, elementary. Kasi nung elementary kami, may mga ganyan akong classmate. Yung mga pabebe, tsaka mga spoiled brat na kapag may kaaway, ay nako, yung iba nga dyan yung iba dyan, hiniram sa akin ng ballpen. Pagkatapos, lahat na hiniram. Pagkatapos, nung ako naman ang may kailangan, wala naman, hindi naman makatulong. Ganyan si Saramaw. Parinig. Parang elementary. Mahilig lang magparinig. Hindi niya masabi ng harap-harapan. Kaso, nakatagpo siya, F. Elisa Marcos. F. Elisa, hindi plastic. Hindi katulad ni Saramaw. Plastic. Nakita na niya yung ginawa ng ng tatay niya, ng kanyang mga kapatid, ng buong pamilya niya, sinira-siraan ng ating Pangulo. Pagkatapos nakita na niya, parang wala siyang isip. Hindi niya alam kung ano ang tama at mali. Pupunta siya sa rally, pagkatapos, the fact na pumunta ka sa rally, nakikipag-mingle ka doon, ibig sabihin, nakikipag-conform ka. Kung ano man ang kanilang pakay, no, sa paggawa ng rally na yun, ibig sabihin, nakikisama ka doon, nakikisali ka, nakiki-agree ka. Yun Nakiki-agree ka na pabagsakin ang boss mo. Plastic! Walang delikadesa ang Saramaw nyo. Ang kapal ng mukha. Mas makapal pa ang mukha niya kaysa adobe. Yan ang Saramaw nyo. Makapal ang mukha. Pero kasi naman, nasasaktan kayo sa sinasabi ko. Totoo naman na talagang makapal ang mukha ng Saramaw nyo. Sa totoo lang sabi ni Elisa, even Lenny did not do that. Totoo naman yun Kahit si Lenny, hindi niya ginawa yan. Nung mga panahon na, nung kampanyahan, grabe yung pambibengbang ko kay Lenny Kasi nga, ang inaano ko noon, ang kinakampanya ko noon, si Saramaw. Grabe yung pambibengbang ko kay Lenny. Pero ngayon, sa totoo lang, kapag tumakbo yan si Lenny as Senator of the Philippines, iboboto ko talaga yan. Senator of the Philippines. Pag tumakbo siya sa 2028 election, pagkatapos silang dalawa lang ni Saramaw ang magkalaban, wala akong choice, walang iba kundi si Saramaw lang at saka si Lenny. Ikakampanya ko pa si Lenny at iboboto ko pa si Lenny. Huwag lang manalo si Saramaw na pro-China, China lover at makapili, traidor sa bayan. Walang hiya. Vice Presidente na walang hiya, traidor sa bayan. Yan si Sara Duterte. Nakakahiya. Bangag. Di ba? Bangag. Katulad ng tatay niya. Bangag. Adik. Di ba? Yan yun mga kaibigan, no? Kay mga Duterte, hindi na yan makakapwesto, no? Yan, tama ka dyan, Juan Mesa, ako rin, wag lang mga Duterte ang nasa pwesto. Yeah, okay yan. Wag lang makaupo ulit ang Duterte, kawawa ang bayan natin. Mga bangag yung mga yan, mga adik yung mga yan, mga sangkot yan mga yan sa mga drug lords, di ba? Nakita mo nga, di ba, naglalabasan na ngayon, mga kaibigan, na talagang sila ang may pakana ng mga droga sa Davao. Nung panahon ng tatay niya, ni Duterte, hindi lang talaga siya na kasi siyempre,
Eh, yung namamahala ba naman, tatay niya eh. Diba? Siyempre, andun yung cover up. Ano ngayon? Kenneth Dong. Nahuli ngayon si Kenneth Dong. Si Kenneth Dong, nahuli. Yung laging kasama ni Pulong Duterte, laging kasama ni Pulong at saka ni Baste. Pero mas close siya kay Pulong, no? At, 'di ba? Nagtatanong nga ako, sabi ko, ano ginagawa ng 5 lalaki sa iisang kwarto? Very ironic, 'di ba? 5 lalaki nagtatago sa loob ng iisang kwarto. Sabi ko nga, 'di ba? Kapag mga babae yan, kahit 5, kahit 10 pa yan, understandable. Kasi ang mga babae mahilig talagang yung pupunta sa isang kwarto, sila-sila lang, tapos nag-uusap sila ng mga sikreto nila, yung mga crush nila, yung mga nililigawan, o naliligaw babae, basta yung mga crush nila, yung mga boys, no? Pero kapag lalaki, nasa isang kwarto, wow, iba ginagawa ng mga lalaki kapag nagtatago sa isang kwarto. Malamang nagpapat session. Malamang gumagawa ng mga illegal na activities. Diba? Kaya yung mga kaibigan, lumabas na ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan na tama pala si Senator Trillanes. Dati mga guys dati galit na galit ako kay Trillanes na yan. Tinatawag ko yan na Trililing. Tapos pinagtatanggol ko si Duterte. Ngayon ko nare-realize, credible pala si Trillanes. Credible pala siya. Kasi naglalabasan eh. Yung mga inakusahan noon ni Trillanes ay naglalabasan na ngayon na totoo pala. Na talagang sila talaga ang involved. At malaking katibayan mga guys. Pulong Duterte. Tinanong ni Trillanes sa Senate hearing kung may tato sa likod. Sabi niya, may tato ka ba sa likod? Umoo, di ba? Umoo siya. Pero nung sinabi ni Trillanes, pwede bang pakiano mo yan? Pipicturan lang natin. Tapos, kung papayag ka, ipapadala natin doon sa US at ide-decode yan para malaman natin kung talagang kasama ka sa triad. Ano sabi ni Pulong? No way. Di ba? Kasi may tinatago siya eh. Mga guys, kung wala kang tinatago, ipapakita mo yun eh. Lalaki ka. Sige, yan, picturean nyo. Sige, ipadala nyo doon. Wala naman ako tinatago eh. Ganon. Kaso hindi eh. Ayaw niya. Ayaw niyang picturean. Ayaw niya kasi alam niya na siya ay kasama sa triad. Tapos ito pa, yung mga ayon doon sa investigasyon, lahat ng mga nahuhuli, no, ng mga kontrabando, ng mga illegal dyan sa port ng Davao, kapag iniimbestigahan, tumuturo lahat sa Duterte family. So tama pala yung sinasabi ni na Las Cañas, ni na Acerto, na si Duterte daw ang lord of all drug lords. At kaya niya pinatsugi yung mayor ng Cagayan de Oro, si Parahinog, ay dahil si Parahinog daw ay kakompetensya ni Duterte sa droga. At marami na daw alam si Parahinog tungkol kay Duterte. Mga kaibigan, alam niyo ba kung bakit bad shot si Duterte sa US? Kasi nalaman ng CIA na si Duterte ay merong kinalaman sa droga. Kaya bad shot siya sa CIA. Bad shot siya sa international community. Kaya kapag pumupunta yan doon si Duterte sa ibang bansa, ang mga world leaders tumatalikod. Hindi siya wini-welcome. Pero ang ating Pangulo ngayon,
ang mga world leaders, ang mga presidente ng iba-ibang bansa, they were really going crazy sa ating Pangulo. Talagang they stand and talagang sinasabi na ang galing talaga ng Marcos Jr. Sobra, napakagaling ng Marcos Jr. Talagang biruin yung mga guys, ha. Wala pang eksaktong 2 taon ang ating Pangulo na ilagay na sa Times Magazine as isa siya sa number 1 powerful, influential people in 2024. Wala pa siyang 2 taon sa pwesto na ilagay na siya dyan. Kasi magaling talaga ang ating Pangulo. Diba? Hindi katulad ni Duterte. Bobo. Bugok ang puta. Bugok ang gago. Biruin mo ba naman, 7 years in high school ang gago. Siya mismo nagsabi eh. Duterte mismo nagsabi. Inamin niya na bobo siya, na sobra siyang bugok. Hindi ba siya pagalitan ng nanay niya? Napakabugok. High school lang, gagawin mong 7 years. Pagkatapos nakapasa, 75. Napakabobo ni Duterte, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo history, hindi alam. 400 years daw tayong sinakop ng mga Spanish. 400 years daw. 333 years lang tayong sinakop. Pero ang sabi ni Duterte, 400 years daw. Napakatanga. Naging Pangulo ng Pilipinas, tanga, bobo, bugok. Walang kaalam-alam. Diba? Pangulo ng Pilipinas yan, ha? Pero tanga, bugok. Ano pa? Sabi pa niya, kayo, lagdamayo. Huwag kayo masyadong magpa-smart. Kasi, wala kayong alam. Sabi pa niya, ang yabang, wala kayong alam, lagdamayo. Kayo ni Bongbong. Pumunta kayo dyan sa Malacanang, wala kayong alam. Mga kayo. Dami niyang sinasabi. Mayang-maya, sabi niya, sige, pakantahin ko nga kayo ng Bayang Magiliw. Bayang Magiliw. Sige daw. Diyos ko, sumasakit ang tiyan ko. Biruin mo, nagyayabang, magaling daw siya. Yung edukasyon daw niya, hindi daw sa Pilipinas, hindi daw abroad. Magaling daw siya. Really? Tapos yung pambansang awit ng Pilipinas, hindi mo alam ang title. Ilang taon ka na? 80 years old. Hanggang ngayon, Bayang Magiliw pa rin ang alam mo. Bumalik ka sa kinder. Napakabobo mo. Naging Pangulo ka ng Pilipinas. Wala kang alam. Tanga. Bobo. Bugok. Yun ang totoo. Bobo ka, Duterte. Napakayabang mo, puro ka lang kayabangan, pero napakabugok mo. Si PBBM, nagsabi ba ng ganyan? Alam ni PBBM kung ano ang title ng ating pambansang awit. Alam niya na Lupang Hinirang. Magsama kayo ni Bato de la Rosa. Talagang pare-pareho kayo, palibasa, no? Yung poon, si Duterte, bugok. Yung uma-idolize, si Bato de la Rosa, bugok din. Sabihin ba naman, sige, pakantahin ko kayo ng Bayang Magiliw. Diyos ko, hindi po Bayang Magiliw. Lupang Hinirang. Malamang, yung mga didishit dito, hindi nyo rin alam. Malamang. Sino didishit dito? Malamang hindi nyo rin alam kung ano ang title ng pambansang awit. Ito, sabihin ko sa inyo, ang title ng pambansang awit ng Pilipinas ay Lupang Hinirang. Hindi Bayang Magiliw. Palibasa kasi, wala kayong mahal, kundi China. China lang ang alam nyo. Puro China, 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 China. Ba? Wala kayong alam. Parang hindi kayo mga Pilipino. Mga bugok kayo. Diba? Duta magnanakaw. Brother G-Shop.
tama ka dyan. Magdanakaw si Dutae. Self-confess magnanakaw. Siya ang nagsabi noon na marami na daw siyang ninakaw. Kaso, ubos na daw. Yan ang sabi niya. Gusto niyo marinig? Yung mga hindi alam ha, sandali. Parinig ko sa inyo. Sandali, tingnan ko kung andito ba yun. Nagkita, tingnan ko kung andito yun. Baka wala dito. Sa isang cellphone yata. Yung sinabi ni Dutae. Wala yata dito. Wala. Ano lang ninyo? Wala dito. Nasa, i-search nyo na lang. Andito yan sa TikTok ko, no? Andito sa TikTok ko yun, no? So, yan po mga kaibigan, no? Ulitin natin, recap natin. Duterte, self-confess, bobo. Siya nagsabi niya na self-confessed bobo si Duterte. 7 years siya sa high school. 75 lang ang kanyang mga grado. Walang iba, 75 lang. 7 years sa high school. Pangalawa, self-confessed addict sa fentanyl. Pangatlo, self-confessed Mary Jane user. Pang-apat, self-confessed manyakis. Panglima, self-confess killer. Pang-anim self-confess nasabi ko na ba yung yung manyakis? Yan. Yun nga, pang-anim na, no? Palamura. Walang alam ang bibig, kundi magmura, mag-curse, minura ang Diyos, minura ang Papa sa Roma, minura ang mga pare, minura yung mga tao na against sa Kanya. Diba? Pagkatapos, mambubudol. 119 build projects ang nagawa lang niya. 12 only. 12 lang ang tinapos niya. 119 ang promise niya, pero ang tinapos niya 12 only. Mambubudol, di ba? Mambubudol po si Dutae. Di ba? Yun, mambubudol siya, mga kaibigan. Andali tingnan ko kung nandito yung Tingnan natin kung andito yung ating team song, no? Team song natin. Yung kay Dutae. Dutae. Appear tayo, ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol, Dutae. Ako ay nabudol, ikaw rin ay nabudol, tayong lahat ay nabudol ni Dutae. Wala dito, nasa isang cellphone ko, mga kaibigan, no? So, meron tayo niya na, check niyo po, nakaano po yan dito, nakapin sa aking TikTok, nakapin po yan, mga kaibigan. Pinin ko talaga yan, ha. Tingnan nyo kung andyan pa, kung nakapin pa rin, no? Kasi parang nung isang araw, parang ako eh. Pero, search nyo na lang kung gusto nyo makita. Nakalagay po, Budolero. No? Budolero. Yan po ang ating kanta sa pambubudol ni Dutae. Biruin mo, ako noon, mga kaibigan, hangang-hanga ako. Wow, ang galing naman ni Duterte. Ang dami-dami pala niyang dami-dami pala niyang project. Kamukat-mukat mo, mga kababayan. Nung pagbaba niya sa pwesto, nalaman na lang natin na 12 lang ang natapos niya. 119 projects, 12 lang ang na-deliver sa taong bayan. So talaga palang nabudol tayo, mga kaibigan. Nabudol tayo ni Dutae. Budolero.
Kaya tama talaga yung aking yung aking kanta na kinompose. Budolero. Budolero! Ow! Appear tayo, ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol, dutae, dutae, dutae. Ba? Maganda yun, pakinggan nyo. Ikaw ay nabudol, ako rin ay nabudol. Ano yun yung mga kaibigan? Maganda yun. Kapag kailangan nyo ng sounds, gawin nyo siyang sounds para mag-trending, no? Ipa-trending natin yon na budulero. Budulerong frog! Di ba? Budulero. Appear tayo, tayo ay nabudol, ikaw rin ay nabudol, dutae, dutae, dutae. Ay, nako. Magulo mga dutae. Ager. Tama ka dyan, magulo talaga ang mga dutae. Oo. Ay, nako. So, mga guys tignan nyo yan. Kinompose ko yan, guys. Ang pamagat niyan, budolero. Budolero! Kasi yung sinabi niya doon na, tutuldukan ko, tatapusin ko ang droga, ang kriminalidad, ang tatlo yun korupsyon, droga, kriminalidad, korupsyon, tatapusin ko in 3 to 6 months. I will do it. I will deliver. Pagkatapos, hindi naman niya nagawa, budulerong frog. Tapos yung sabi pa niya, magpupunta ako sa West Philippine Sea. Mag-jet ski. Pagkatapos, hindi naman niya nagawa. Ay, nako, mga kaibigan. Ganun talaga. Paminsan-minsan, nabubudol tayo sa mga nangangako na ayan, gagawin, pero hindi naman talaga ginagawa, di ba? Mga kaibigan, huwag nyo na ako patawanin. Kasi alam niyo mga guys, bawal sa akin ang extreme emotions. Kasi may asthma po ako Kapag ako po ay masyadong masaya, yung tawa ng tawa, uubuhin po ako niyan, pagkatapos hihingalin ako, tapos parang aasmahin ako. So bawal po sa akin ang mga extreme emotions. Yung sobrang saya, yung tawa ng tawa, no? Bawal yan. Bawal din sa akin yung sobrang lungkot. Kapag ganyan po, pag yung nangyari yan, yung dalawang yan, extreme emotions, hihikain po ako. Susumpungin ako ng hika. Asthmatic po ako asthmatic. Kaya nga po, bawal po sa akin ayoko yung pag lumalabas ako, yung meron akong naaamoy na mga usok, bawal po sa akin yun. Alikabok, bawal din yan kasi asthmatic po ako. Kaya pag lalabas ako, maglalagay ako ng face mask, no? Kasi masyado pong sensitive po yung aking ilong, no? Sensitive po ako. Mga amoy-amoy, no? Yung kapag may mga usok, konting usok lang, bawal po sa akin, asthmatic ako. At bawal na bawal po sa akin ang sobrang saya. Yung tawa ng tawa, bawal po. Yan. So, ang sabi ni Wilbert Caballes, kakapulburon mo yan, ante. Si Dutae yan, nagpupulburon, adik. Si Dutae, okay, tama nga, di ba? Pumapatay ng tao. Manifestation ng kanyang pagiging bangag everyday, yung pagpatay niya ng tao. Di ba? Kung nasa katinuan ka, hindi ka naman papatay ng tao
Ang pumapatay lang ng tao ay yung mga under sa influence ng droga. At si Duterte, everyday bangag. Diba? May bangag, may adik tayo na naging Pangulo ng Pilipinas, si Duterte. Yun. Adik si Duterte. Bangag si Duterte. Yan yun, mga kaibigan, no? Daming namatay panahon ni Duterte. Correct. Sa panahon ni Duterte, talagang pinatay niya lahat ng mga ano. Ano sabi niya sa, bigyan niya ng baril yan. Shoot to kill. 17 years old, Kian de los Santos, nagmamakaawa. Ano daw sabi nung ano? Sir, sabi ni Kian de los Santos, Sir, may exam pa po ako bukas, sir. May exam pa ako bukas. Pero pinatay pa rin siya ng mga pulis kasi si Duterte, ang order niya, shoot to kill. Ganon po, kawalang awa. Ang Duterte nyo. Berdugo. Demonyo. Yan. Ganyan po si Duterte. Kaya totoo yung sinabi niya na isasama niya kayo sa impyerno. Hindi kayo pupunta ng langit. Impyerno punta nyo. Tama yung sinabi niyo. Yung sinabi ni Duterte. Dahil wala siyang puwang sa langit. Dahil mas masama pa siya kaysa kay Lucifer. Yun ang totoo. Si Duterte, bangag everyday. Bangag noon, bangag ngayon, bangag pa rin bukas. Araw-araw, bangag. Yun ang Duterte nyo. Kaya walang ginawa sa 6 na taon niya kundi pagpapatayin yung mga adik na mga taga-squatter, yung mga adik na talaga namang wala nang makain. Yung mga natutumba, makikita mo nakatsinelas na butas, yung damit butas-butas, halata mong walang kaya sa buhay, pero pinagpapatay ni Duterte na berdugo, na demonyo. Yan ang inyong presidente noon, demonyo, mas masama pa kaysa kay Satanas. Yan. Yan ang Duterte nyo. Mas masama pa kay Satanas. Kaya alam mo ba? Nung pumunta yan sa Luwasang Bonifacio, na mild stroke yan, di ba? Na mild stroke siya. Ilang araw na hindi siya pinapalabas sa hindi siya walang advisory, hindi siya lumalabas kahit saan-saan. Na mild stroke yun. Itinatago. Alam niyo ba, nasa bingit na yun ng kamatayan. Tinanggihan ni Lucifer. Tinanggihan ni Lucifer. ang sabi ni Lucifer, "Hoy, Rodrigo, bakit andito ka?" O sabi ni Lucifer, mga demons, mga lagad ko. Isarado nyo ang pintuan ng impyerno. Sabi, hindi pwedeng makapunta dito si Rodrigo. Ano ba yan? Sabi ni Lucifer, mga kampon, isarado niya yung pintuan ng ng hell. hindi pwede makapasok si Rodrigo. Baka mawalan ako dito ng pwesto. Sa sobrang sama niyan, sa sobrang sama ng taong yan, mawawalan ako ng pwesto dito. Mga kampon, isarado niyo yung hell, isarado niyo yung impyerno.
Bes, ang sakit na ng tiyan ko kakatawa, no? Talaga, sa totoo lang, masakit na yung tiyan ko sa kakatawa. At saka, sabi ko nga, bawal sa akin sobrang tawa ng tawa kasi asthmatic ako. Bawal sa akin ng extreme emotions, yung sobrang tawa. Pero talaga mga kaibigan, gano'n ang nangyari. Di ba? Na-stroke, na mild stroke siya. Mga ilang days siyang hindi nakakalabas, di ba? Ay ano, ayan na. Oh, dinadala na siya ni kamatayan. 31 million. 31 million, salamat. Yun, magkukwento lang ako sa mga daddy shits, no? Ayan na, dinadala siya ni kamatayan. Pagkakita pa lang sa kanya ni Lucifer. Andali, parang may nagre-report na sa akin na may nagpa-pop up sa live ko. Parang may nagre-report na. Ayan na. Oh, tuloy natin. Pagkakita pa lang sa kanya ni Lucifer. Sabi ni Lucifer, hala, parang si ano yan, si Rodrigo. Biglang nagulantang si Lucifer. Sabi, mga kampon, isarado lahat ng mga bintana dito sa hell. Isarado lahat ng mga pintuan dito sa impyerno. Hindi maaari makapasok si Rodrigo. Kasi napakasama yan. Yung trono ko, gawin niya yung trono ko. Sobrang sama ni Rodrigo. Hindi siya pa pwede dito. Hindi siya pa pwede sa impyerno. Mawawalan ako dito ng trono. Sabi ni Lucifer, tama ka dyan. First time of the Philippines president, bangag. Correct. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pangulo na bangag. Bangag si Rodrigo. Diba? Ngayon lang talaga nagkaroon ng bangag. Nagfe-fentanyl, nagme-Mary Jane, nag-orgies pa sa loob ng Malacanang. Oh, nagdadala ng mga babae sa Malacanang, nag-orgies. Oh, sinong umamin? Sinong umamin yan? Yung vlogger mismo nila, DDS vlogger, Nino Barsaga. Napakarami na daw niyang dinalang babae sa loob ng Malacanang, mga bayaran. Ang dami daw. Anong sabi ni Nino Barsaga? Kinabayad ba eh? Oh, bayad bay. Alam mo yan. Kasi si bayad bay, isa din eh. Isa rin siya. Oh, ano sabi ni Ninyo? Bayad bay, alam mo yan. Sige. Magagalit kayo. Kasuhan niyo ako. Ilalabas ko. Marami ako ebidensya. Diba? Mga kaibigan, si Nino Barsaga ay die-hard Duterte supporter. Noon, dumami ang kanyang kaso dahil sa pagtatanggol niya kay Duterte. Kaya very credible si Nino Barsaga nang sabihin niya na nagdadala siya ng mga babae sa Malacanang. Biro mo, tax ng taong bayan. Pera ng taong bayan, pinambabayad lang ni Duterte sa mga babae. Kita nyo? Pera ng taong bayan. Pinambabayad ni Duterte sa mga babae. Samantalang ang dami mga Pilipino, kailangan ng ayuda, kailangan ng ganito, ng ganyan. Wala. Pero sila, ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Taxpayers' money. Ginagamit para sa pagbili ng mga babae. Ang sama-sama ng Pangulo nyo. Kaya nga nung nakita ni Lucifer, papunta ng impyerno, tinawag niya lahat ng mga ng kanyang mga kampon. Mga kampon, isarado nyo lahat ng pintuan ng impyerno. Para baka makapasok yan si Rodrigo. Hindi pwede makapasok dito yan. Kasi pag nakapasok yan dito si Rodrigo, aagawan ako niya ng trono. Diba? Totoo yun. At yan ay isang nakakahiyang katotohanan. Diba? Nakakahiya.
Pero ako, proud kami, 31.6 million Filipino dahil ang aming Pangulo, disente, magaling magsalita, magaling mag-speech, magaling sa diplomatic relations, magaling mag-strategize, marunong sa ekonomiya ng bansa, at talaga namang dinadala tayo tungo sa bagong Pilipinas, mapagmahal sa mga farmers. Ang mga farmers, binibigyan talaga ng mga lupa na kanilang sinasaka na may titulo. Hindi katulad ni Bangag. Si Bangag na Dutae. Nagbigay ba naman ng lupa sa Boracay? Hello? Nagbigay ka ng lupa, walang titulo? Ay, Bangag ka talaga, Dutae. Kung magbibigay ka ng lupa, siguraduhin mo, Dutae, na meron kang binigay na titulo. Nang sa ganon, kahit i-cultivate nila yan, ay hindi sila mapapaalis. Ay, Diyos mio, Bangag ka talaga, Dutae. Magbibigay ka ng lupa, wala namang kasiguraduhan na magiging kanila yon dahil wala namang titulo. Bangag ka talaga, Dutae. Bobo! Asus! Itong care na to, walang kaalam-alam. Ebidensya mo. Hindi mo ba alam na yung pinamigay ni Dutae doon sa Palawan, sa Boracay, di ba? Di ba pinaalis yung mga ati? Pinaalis yung mga ati. Naggalit ang mga didishit. Bakit pinaalis si Bongbong? Sabi ng mga didishit, yung mga bangag, no, mga bangag na supporter ni Dutae, sabi nila, bakit ito si Bongbong? Bakit pa pinalis yung mga ate sa Boracay? Wala talagang tong gobyerno na to. Galit na galit. Sina Joey, yung si Safeguard, yung hindi naliligo, no? Tapos yung sina Bayad-Bayad, lahat sila, mga didishit vlogger, galit na galit sila. Ito si Marcos, wala talaga tong pinaalis yung mga ate sa Boracay. Hello? Alam niyo ba kung bakit pinaalis? Ganito ang nangyari. Kaya pinaalis yung mga yon dahil 2018 pa pala, meron ng order dyan kasi may nagkiklaim niyan, nagpakita ng legal documents na sa kanya ang lupa na yon. So, meron palang dyan, ang lupa na yan ay private, hindi sa gobyerno. Kung hindi ba naman tanga, yung presidente nyo, magbibigay ng lupa pagkatapos private. Ano, ang tanga-tanga, napakabugok talaga, 75, palakol. Yung Dutain nyo na Pangulo, palakol, bobo. Kaya naman pala ganyan siya umaksyon. Nagbibigay ng lupa sa Boracay pagkatapos merong may-ari, private pala. Yung napakabugok. Pagkatapos, ano nangyari? Nalaman ngayon, mga kaibigan, nalaman ngayon. Inimbestigahan. Ano ba yan? Ano bang nangyari dyan? Nagpakita ngayon yung babae, ng mga legal documents na matagal na pala niyang hinahabol yung lupa na yun kasi matagal na pala niyang gustong gamitin. Nalaman ngayon, walang karapatan yung mga ate doon. Kaya, pinaalis sila. Pero, inilagay sila, nirelocate sila sa lupa na pwede nilang sakahin. Kasi, yung lupa na ibinigay ni Dutae, na pag-alaman ng DENR na hindi siya pwedeng sakahin, not suitable for farming. So, ibig sabihin, si Dutae, bugok, tanga, bobo, nabigay ng lupa sa mga ati, gayong hindi naman nila pwedeng i-cultivate, hindi nila pwedeng taniman dahil hindi siya suit for farming. Tanga! Napakabugok ng Dutae nyo. Yan. Samantalang ang Pangulo namin PBBM, matalino. So, ang ginawa nila sa mga ati, binigyan ngayon ng land titles, binigyan ng lupa na may titulo mismo, na sa kanila na yung lupa, wala ng mga agaw, kanila talaga, at suitable for farming, at
Isa pa, hindi lang yon, hindi lang lupa ang binigay sa kanila. Hindi lang lupa, hindi lang titulo, kundi binigyan pa sila ng cash assistance. Yan ang ating Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Talagang matino. Nag-iisip ng maayos kasi hindi bangag. Pero yung dutain nyo, hindi makapag-isip ng maayos. Mali ang mga ginagawa kasi nga bangag. Yan ang manifestation na ang inyong dutae ay 101% bangag. Di ba? Bangag, di ba? Ganon yun. Bangag ang inyong mga pangulo. Yan. Kaya kayo na mga makadutae, bangag din ang utak nyo sabog. Hindi kayo makapag-organize ng inyong thoughts. Sabog ang utak nyo. Mga bangag kayo, mga dutae. Okay, mabalik tayo sa sa interview ni Kato Ning, no, kay F. Elisa. Ngayon, pahiya si Sara. Ngayon, Sara. Eto hamon ko sa iyo, Sara, at ng mga loyalista at ng Marcos supporters. Kung meron kang delikadesa, kung yung mukha mong yan ay hindi kasing kapal ng adobe, mag-resign ka na sa DepEd. Resign, Saramao. Mag-resign ka na, Saramao. Ang kapal ng mukha mo. Biruin mo, nagsalita na ang First Lady. Ipagsisiksikan mo pa rin ba ang sarili mo sa Marcos administration? Saramao, ang kapal na mukha mo. Huwag mo lang ipagsiksikan yung sarili mo. Saramao, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal na mukha mo, Saramao. Grabe ka, kakapal na mukha mo. Biruin mo ha. Ayan, nagalit naglabas na yung First Lady ng hinaing niya. Kasi nga kapal na mukha eh. Iniwan ka as caretaker ng bansa. Pumunta ka sa rally na nagpapabagsak sa Pangulo ng Pilipinas na kung saan ikaw, kabinete niya, ikaw, member ng kanyang kabinete, ay wala talagang delikadesa. Ang kapal-kapal na mukha. Grabe. Pinakamakapal ang mukha. Sabi ko nga, ngayon ko talaga na-realize, no, mga kaibigan. At ngayon ko talaga na-appreciate si Leni Robredo. Dahil si Leni Robredo, 6 na taon, no, na binababoy siya ni Duterte. Mga kaibigan, si Leni Robredo, hindi to ginawa ni Leni kay Dutae. Kasi may delikadesa si Leni. Si Leni, maayos ang pagpapalaki sa kanya ng magulang niya. May delikadesa. Diba? Yung Saramao nyo, walang delikadesa. At sabi kayo ng sabi, lutang si Leni. Hello, mas lutang ang Saramao nyo. Walang kalam-alam. Si Leni at least ipinagmamalaki siya ng mga schools, university doon sa ibang bansa at saka dito. Ang dami nga niya mga honorary award eh. Ang daming kabi-kabila nga ang sa kanya invitation eh. At nakakakilo siya kahit wala siyang confidential funds. Kahit napakaliit ng pondo niya, nakakakilo si Leni, yung Saramao niyo. Mukhang pera, gago, di ba? Mukhang pera, nilulustay lang.
125 in 11 days. Ang kapal na mukha! Saan mo dinala ang 125 million in 11 days? Saan mo dinala yan? Saramaw, ang kapal na mukha mo! Pagkatapos yung pamilya niyo, pinapabagsak ang Pangulo. Kapal na mukha mo, Saramaw, walang hiya ka, bugok ka na, walang hiya ka pa, kapal pa ng mukha mo, gumagastos ka ng 125 in 11 days, kapal na mukha mo, mag-resign ka na. Tanga. Grabe. Marcos sa Kalam, correct, lovely paralag paggarigan. Marcos lang ang sa Kalam. Tama ka dyan, no? Tama naman mga sinasabi. Yes, tama. Tama tayo dito. Dahil lang si Duterte, bugok talaga yan. Kung hindi ba naman bugok si Duterte, ito mga didishit sasabihin ko sa inyong katotohanan kung hindi ba naman bugok si Duterte at ang mga didishits, no? Kung hindi ba naman kayo bugok, hindi nyo sana ginalit ang mga loyalista, ang mga Marcos supporters, hindi nyo sana ginalit, hindi nyo sana binaboy ang Pangulo namin. Nang sa ganon, hindi kami nagalit, hindi kami magpa-fight back ng bardagulan, at si Sara pa rin ang aming susuportahan dahil syempre, siya yung itataas ni Pangulong Marcos. Pero dahil sa ginawa nyo, binaboy nyo yung Pangulo namin, syempre nag-iba na ang isip niya. Hindi na niya itataas si Saramaw sa 2028 presidential election. Pipili na yan ng bago, syempre. At kami naman ng mga loyalista at Marcos supporters, hindi namin ikakampanya si Saramaw, kundi kung sino man ang kakalabanin ni Saramaw, yun ang iboboto namin. Kaya mga dutae, no, mga DD sheets, huwag na kayong umasa na mananalo si Saramaw nyo. Hindi mananalo ang Saramaw nyo dahil wala nang nagkakagusto na iboto siya. Kasi alam na ng taong bayan na ang Saramaw nyo ay traidor sa bayan. Traidor sa bayan yan, di ba? Mabuti pa nga si Mama Lenny na ang bagong DepEd Secretary. Sana nga palitan na yan, Saramaw na yan. Ipalitan lang si Lenny. Mas matalino pa. Mas matalino si Lenny kaysa kay Saramaw. Dahil si Saramaw, no comment ng no comment. Kaya naman pala no comment kasi walang alam. Bugok! Walang laman ng utak. Diba? Bugok po si Saramaw, mga kaibigan. Kaya nga hindi siya kumikibo, nagno comment lang siya kasi bugok po siya. Walang laman ng utak. Inom muna akong tubig. Yes po. Mas gugustuhin ko pang ilagay sa DepEd si Lenny Robredo kaysa kay Saramaw. Bugok yan si Saramaw. Kung hindi ba naman bugok yan pagpasok niya sa DepEd, anong ginawa ni Saramaw? Tanggalin natin yung mga wall decors. Tanggalin natin yung mga wall decors, mga learning materials dito. Napakatanga. Napakabugok. Bakit mo tatanggalin ang learning materials? Kami ba, ng mga batang 70s, may problema ba kami dyan? Hello! Kaya kami naging matalino, mga batang 70s, dahil sa mga learning materials na ginagawang mga wall decors. Kaya nakakasurvive ang batang 70s. Alam niyo ba? Yung bang tipong kahit hindi ka nagbuklat ng libro sa bahay, tapos may exam. Pagpasok mo sa eskwelahan, ayan na, may exam, di ba? Kahit hindi ka nagbasa sa bahay, pagpasok mo sa eskwelahan, sa classroom mo, nakita mo yung mga lesson. Pasado ka. Alam mo kung ano yung mga sagot. At sa araw-araw na makikita mo, mababasa mo ang lesson na yan,
mamemorize mo yan. Pag andyan na, pag periodical period na, mamememorize mo yan at meron kang isasagot. Wala kaming problema, mga batang 70s. Ang classroom namin ay punong-puno ng mga wall decors na mga learning materials. Pero anong ginawa ngayon ni Saramao? Pagpasok, tinanggal, Diyos ko, nagdunong-dunungan, nagtalitalinuhan, ang gaga. Anong nangyari after a few months? Kulela tayo sa PISA. Oh. Di ba bugok? Bugok, di ba? Papasok ka sa DepEd. Tatanggalin mo yung mga learning materials dahil sasabihin mo distraction. Hello, tanungin mo kami mga batang 70s, may naging problema ba kami? Diyan, sa mga learning materials na yan, ha? Mga batang 70s, kami. Wala kami naging problem dyan. Kaya kami tumalino dahil dyan. Sa mga learning materials na yan na nakapost sa mga walls. Dahil everyday na pumapasok kami at nakikita namin yan, na memorize na namin. Beautiful places of the Philippines, historical places of the Philippines, ayan yung mga bayani natin. Eto, andito naman yung mapa. Andyan naman yung mga region ng Pilipinas. Na memorize namin. Diyos ko. Dito naman, math corner, multiplication table. Walang problema ang batang 70s dyan. Pagkatapos siya, kakapasok lang sa DepEd, pagtatanggalin niya. Hello? Ano yung sinasabi sa studies na ang mga learners natin, merong visual learners? Anong gagawin mo sa mga visual learners? Tinanggalan mo na sila ng karapatan para matuto. Visual learners, natututo sila dahil sa kanilang mga nakikita. Sa mga chart, doon sa mga nakapost dyan sa school, sa classroom. Napakatanga, ang tanga-tanga, bugok talaga si Saramao. Bugok ang Saramao ninyo. Hindi dapat na maging DepEd Secretary dahil sobrang bugok. Kinakaladkad ang DepEd sa kabugukan niya. Di ba? Totoo naman yan eh. Bugok talaga si Saramao. May makita ka lang na konting eto, ayon sa isang bagong study, kailangan daw tanggalin yung mga kasi distraction daw yan. Pagkatapos kamukat-mukat mo, pumapayag na merong duck clip ang mga bata at saka ang mga teachers. Hello? Okay ka lang, Saramao? Pumapayag ka talaga na maglagay ng duck clip ang mga teachers at ang mga guro? Yan ang distraction. Yan ang talagang nakaka-distract sa mga bata. Napakatanga, ang tanga-tanga ng Sara nyo, ang tanga-tanga ng Sara nyo. Brainless yung inyong Sara, brainless talaga. Sobra, abogado, brainless, walang utak. Talaga. Pinagtatanggal ang wall decors pero pumapayag siya ng duck clip, na magsuot ng duck clip ang mga bata, ang mga teachers. Grabe, napakatanga ng inyong Saramao. Sobrang napakatanga, napakabugok. Grabe, kaya dapat talaga matanggal na yan sa DepEd. Mag-resign. Kaso, kapal na mukha no? Kapal na mukha. Ayaw umalis. Kapituko si Saramao sa DepEd. Ang kapal na mukha, palibasa kasi, ang laki-laki kasi ng budget ng DepEd. Kaya ganyan siya kakapal na mukha. Sobra. Iniinsulto na nga siya ng mga tao. Sinasabihan na nga siya ng mga prominent personalities na mag-resign ka na dyan. Kapituko si Saramao, ang kapal ng mukha! Sa lahat ng tao sa buong mundo. Ang pinakamakapal na mukha talaga si Saramao. Walang iba. Siya talaga ang pinakamakapal na mukha. Sa buong mundo yan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao na ganito kakapal ang mukha. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong tao. Wala pa akong na-encounter sa buong buhay ko na ganito kakapal ang mukha. Ilang taon na ako, sabi ko nga sa inyo, batang 70s ako, batang 70s.
pagmulat ng mata ko, ang Pangulo ng Pilipinas, si President Marcos Sr., wala pang martial law. Wala pang martial law. Batang 70s ako. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng tao. Sa buong mundo makapal ang mukha. Siya lang talaga. Siya lang talaga ang makapal ang mukha sa buong mundo. Sobrang kapal, no? Kaya nga, kahit ano ang panawagan, ang dami nang nanawagan na mag-resign siya no? May mga pinklawan, may mga pro Marcos, may mga government officials, ang dami. Ang dami nang nagsasabi, mag-resign ka na diyan sa Ramao. Kasi what's the use na nandyan ka sa cabinet member ka ni President Marcos Jr. pero yung pamilya mo pinapabagsak siya. Cabinet member ka ni President Marcos Jr. pero hindi mo siya sinusuportahan. Hello, pinagtatanggol ka ng Pangulo. Pinagtanggol ka ng Pangulo para hindi ka magmukhang kahiya-hiya. 'Di ba? Yung issue ng West Philippine Sea, pinagtanggol ka ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi naman trabaho ng Defense Secretary na magbigay ng statement tungkol sa West Philippine Sea. Hello, pinagtanggol ka lang ng Pangulo. Pero ang may katotohanan, lahat ng Pilipino, basta Pilipino, dapat meron kang say sa West Philippine Sea. Si Leni, Vice President, may sinabi. Si Binay, Vice President, may sinabi. Ikaw wala? Tanga mo naman. Ang tanga-tanga mo. Napaka-tanga mo. Saramao. Ikaw ang pinakatanga sa buong mundo. Diba? Tanga mo. Mag-resign ka na. Kapal na mukha mo. Kapitoko ka sa gobyerno ni President Marcos Jr. Nakakatulog ka pa ba sa gabi? Nakakakain ka pa ba? Hindi ka ba binabagabag ng iyong konsensya? Saramao, na napakabait ng Pangulo, Bongbong Marcos, sinasaksak mo sa likod? Hindi ka ba man lang tinutubuan ng kahit konting konsensya, Sara Duterte? O talagang sanay ka na? O talagang may kalyo na ang iyong utak at ang iyong puso? Hindi ka na tinatamplan ng kahihiyan. Talagang makapal na ang mukha mo. Grabe, Saramao, sobra. Kapal na mukha. Walang tatalo sa pagkakapal na mukha ni Saramao. Sabi ko nga sa inyo Saramao, no? Nakaharap ko na yan face to face si Saramao. Ano siya yung pag nakita mo siya in person, parang halata mo, nagugluta. Sabi ko nga sa inyo, retokada. Unlike F. Eliza, organic ang beauty. Saramao, halata mo, retokada. At halata mo rin, nagugluta. As F. Eliza, organic ang beauty ni F. Eliza. Hindi nagugluta. Hindi maarte. Everyday daw siya nagsiswimming. Tuwing umaga, nagsiswimming daw siya. Nagpapaaraw. Mayaman yun. Sobrang yaman. Elitista. Pero, hindi man lang nag-aayos ng kanyang, hindi man lang nagpapa-facelift, hindi man lang nagpapaunat ng kanyang mga balat, hindi man lang nagpapabotox, walang kaarte-arte sa katawan. Pero si Saramao, ang arte. Oh
Ano to? Ah, ayan. Bagoong. Eto naman. Kinamos. Eto naman. Mangga. Ano naman ang another name na mangga? Mangga gamit. Pabebe ang gaga. Kita nyo? Pabebe. Kita nyo mga kaibigan kung gaano kapabebe si Saramaw. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Dali mga guys ha, may titingnan lang ako ha. Yan! Ay, tanggalin ko lang ito muna. Mga guys, saglit ha. Hello mga didishits! Hello mga didishits! Kamusta na kayo? Bugok pa rin ba kayo hanggang ngayon? Naiwan niyo pa rin ba ang inyong mga utak sa inyong mga closet, mga didishit? Hello mga didishit! Hello! I love you, bashers! Hello, didishits! I love you, bashers! Oh. So ngayon, pahiya kayo, pahiya si Saramaw. Lumalabas ngayon na si Saramaw ay napaka-unprofessional. O, pahiya kayo. Lumutang ngayon na napaka-professional ng ating First Lady, FL Liza Marcos. At lumutang ngayon kung gaano kawalang hiya si Saramaw. Diba? So, Saramaw, resign ka na. Kapal na mukha mo. Mag-resign ka na, Saramaw. Ang kapal na mukha mo. Singkapal ng adobe. Marinig ba ni Saramaw yan? 10 pieces yan. Oh, Saramaw. Kung may natitira ka pa, kahit 1% lang ng pagiging yung yung at least kahit 1% lang, no? Mag-resign ka na. Ay nako mga kaibigan, wala na tayong magagawa kay Saramaw kasi pinanganak po siya na makapal ang mukha. So mga kaibigan, maraming po salamat sa lahat ng nanood, sa lahat ng mga bangag ng mga didish. Sa lahat po ng mga bangag ng mga didishits, maraming po salamat sa inyong panonood. Bye-bye! Yan. Correct! Marcos po tayo Marcos tayo Yung may iba kasi dito mga didishits So Marcos po tayo, no? Si Digonyo ang tunay na bangag. Correct! Si Digonyo talaga ang bangag, no? Bangag talaga yung mga yan, no? Guys, maraming po salamat. Ito po ang aking pangulo. Yan, Tingnan nyo, itsura, napakaayos, no? Yan ang hindi bangag, maayos. Ang pamilya, maayos ang pamilya, maayos ang pagpapalaki sa mga anak. Iisa ang asawa, si Duterte po, ay broken family. Si Duterte nyo, broken family. May kabit, may anak sa kabit, may mga babae pa. Pagkatapos, humahalik sa kung sino-sinong babae. Manyak! Duterte nyo, manyak! Diba? Babay na mga kaibigan, baka kung ano pa masabi ko, no? So, si Duterte po, hindi po siya good role model. Broken family. May kabit, may anak sa kabit,
No? So doon pa lang mga kaibigan eh. Tapos ngayon yung anak niya, Inday Sara. Oh, wala na rin. Oh, yung balita ko mga kaibigan, ang nangyayari diyan, no? Parang wala na. Wala na. Kaya nga 'di ba, nung Valentine's, wala man lang siyang post tungkol sa asawa niya. Inggit siya kay PBBM at saka kay Elisa kasi sweet na sweet si Elisa at saka si PBBM. 31 years nang mag-asawa, sweet na sweet pa rin. Pero si Saramaw, wala. Bitter. Kasi kung meron man siyang relasyon ngayon, tinatago lang niya kasi nga illegal. Illegal ang kanyang relasyon, hindi pwedeng i-shout out, hindi pwedeng ibandera, hindi mo pwedeng i-post sa Facebook, hindi mo pwedeng i-my day ang karelasyon ni Sara kasi illegal. Diba? DepEd Secretary, illegal. Worst President, Duterte. Correct. Worst talaga yan. Napaka-worst talaga ni Duterte. Diba? June, okay, tama ka dyan. Okay pa si Lenny kaysa kay Sara. Correct. No, sabi ko nga si Lenny na lang ilagay sa DepEd. Mga kaibigan, no? Si Lenny na lang ilagay sa DepEd. Tanggalin na yung sa Saramaw na yan. Walang kwenta. Yan. Mga kaibigan, maraming salamat. Mga kaibigan, bye-bye. Admin Rich po ito. Nagsasabing, fight fake news. At andito po ako, ready anytime, makipagbardagulan sa mga DD sheets na mga walang hiya. Bye-bye po. So ready po tayo makipagbardagulan sa mga DD sheets, sa mga walang hiya, na kapag meron sila mga sinasabi na mga fake news sa ating Pangulo, atin pong i-rebuttal yan. Anytime, i-rebuttal natin, hindi natin papabayaan na basta gaganyanin na lang nila ang Pangulo natin, na hindi tayo papayag. Ibinuto natin ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Kaya ating ipagtanggol mula sa mga DD sheets. Bye! Salamat po! Bye-bye!